go to San Pablo. Nandito po tayo ngayon mga ka-rider sa XGen Plaza, San Pablo City. Isa na naman pong motorsiklo ngayong 2024 ang i-review natin na sigurado magugustuhan niyo po. Kakahanap po natin sa Facebook at saka sa Google. Ayan, nakita po natin si Arkway San Pablo. Okay, dealer po dito ang Kimco, FKM at saka iba pa pong mga klaseng motorsiklo na affordable din po. Kaya tara, pasok na tayo sa loob para makapamili na. Ayan mga ka-riders, isa na naman pong pagpipilian natin pagdating sa scooter category. Ito pong FKM Fyro 175cc. Okay, sa looks niya hindi po natin maitatago. Talagang inspired po siya sa Aerox 155. Kaya doon po sa ang pinapangarap pero hindi afford ang Aerox 155. Ito po sa isa sa inyong pagpipilian. Okay, unahin na po natin yung kanyang kulay. Marami pong kulay na available dito bukod po dito sa kulay red. Available din po siya sa color white, gray, black at saka ito nga pong red. Okay, pagdating naman po sa kanyang decals, panalo po talaga sa design. Kita nyo naman po kahit medyo putol po yung kanyang model name na Fyro 175 pero understood naman basa natin yun. Dito po sa side bearings, mapapansin natin meron po siyang decals na combine ng white saka gold. And then hanggang dito sa ilalim, ayan po, terno naman po siya. And then ito malinis, mababasa natin yung kanyang model name na Fyro. And then meron lining din po na white at saka gold na bumagay naman po sa glossy red na kulay. And then dito po sa kanyang rear, ayan, pare-pareho po, uniform po yung kanyang decals. And then ang angas din po pagdating sa kanyang headlight. Mapapansin nyo meron po siyang 4 na projector lamp dito. All LED na po yan. Hanggang dito po sa kanyang turning signals. All LED na rin po. And then yung kanyang DRL nandito po sa pinakaibabaw ng headlight. Ayan, para siya ditong letter Y ang design. And then sa kanya pong taillight, stoplight, LED na rin po hanggang sa turning signals. Ayan, meron po siyang 4 na diode kabila. Ayan. And then meron din po siyang extra dito na plate number light. Ayan. And then meron pong sukat na 100 by 80 by 14 dito po sa kanyang front tire. Tubeless na po ang washing tire na to. And then pagdating po sa kanyang front brake, naka single disc na meron po siyang speed sensor, dual piston caliper, and then telescopic fork na front suspension. Okay, ang mags naman po niya ay ang kulay matte black at made of alloy po. And then 120 by 70 by 14 ang size po ng kanyang gulong dito sa rear.
malapad, tama sa bangkingan. And then ang maganda ho rito, naka single disc na rin po sa kanyang rear brake, na meron din pong dual piston caliper and then dual shock absorber dito sa kanyang rear suspension. At ang maganda po sa kanya, yung kanyang tire hugger dito sa ilalim, ang haba po. Hindi tayo problema sa talsik ng putik. Bukod pa po dito sa kanyang malapad na rear fender. And then yung kanyang lalagyan po ng plate number, ayan, may kasama na rin po siyang reflector. Then napansin ko po, malaki po ang kanyang muffler. And then meron po siyang plastic na heat guard. Ayan, malapad sako po yung kanyang kabuang muffler. Hindi po tayo mapapaso. Although nakalabas po yung kanyang elbow, pero malalim naman po. Malayo na tayo mapaso dyan. Okay, pansin nyo, naka-air-cooled lang po ang kanyang cooling system. And then meron po siyang engine oil capacity na 800 ml naman po. Pagdating naman po sa kanyang gear oil, meron po siyang 110 ml na capacity. And then sa kanya naman pong engine type, 4-stroke, single cylinder, single overhead cam, air-cooled po ang kanyang cooling system, 2 valve po siya. And then maganda po rito, FI na po ang kanyang fuel supply system. And then of course 174cc displacement, maximum power of 11.2 horsepower at 8,000 RPM, and then maximum torque of 11 Newton meter at 6,000 RPM. And then pagdating po sa kanyang air filter box, mapapansin nyo ang ganda po ng kanyang design. Okay, ayan, meron po siya ritong air intake. Sa kanya naman pong crankcase, ito wala na ho siyang kickstart. And then hindi na rin papahuli sa kanyang isang special feature. Meron din pong kill switch sensor, yung kanyang side stand. And then maganda rin po yung kanyang center stand. Ayan. Okay, nandito po si Sir TJ, sales assistant po. Tutulungan po niya tayo para ma-demo itong bagong Fire 175. Swerte po tayo na installan ng battery. Okay sir, Happy New Year. Good morning sir. Okay. I-remote po ba siya o disuse? Hindi po siya keyless, so okay. Physical key sir. So pa-plug lang natin siya dito. Then yung panel na sir is all LED na. All digital sir, okay, ayan. Okay, sa kanyang panel, malinaw naman, inverted yung kanyang screen. Ang maliwanag po o naka-highlights yung kanyang mga details, indicators. Okay, unahin ko na po dito sa taas. Siyempre, nasa sentro po yung kanyang clock. And then, ito po yung kanyang speedometer, itong 0. And then, yun nga lang po, hindi ho natin siya matetest dahil wala ho siyang gasolina. And then, sa baba po, ito yung kanyang trip meter. And then, ito po sir, ito po ba yung mga RPM niya, magkabila. Paki-check nga po natin yung mga ilaw niya, no, sir? Titingnan ko lang po, ha? Paki-on nga po. Okay, ayan yung kanya pong DRL sa ibabaw. Ayan, maganda po ang liwanag niya, kulay white. And then, ito po ang kanyang low beam, yung nasa gitna. Yung dalawang projector lang po yan. Sir, paki-try nga pong i-high beam. Okay, ayan. Sir, bukod po sa mga switches niya, meron po ba siyang passing light o hazard? Meron sa sir passing light. Dito rin sir, ayan. Ayan sa left side. Ano po? Kasi pa-test nga po ng ating passing light. How about hazard sir? Wala po siya. Wala po siyang hazard. Okay, wala siyang hazard sir. Sir, pakitry naman po ng kanyang turning signals. Turning signal po. Okay, ito po sa kanyang turning signal. Oh. Ang ganda po ng kanyang reflection ng signal. Ayan po. Nakakatulong po itong dalawang lining na to para lumaki yung kanyang turning signals. Okay, ayan. Okay sir, subukan po natin yung kanyang horn. Ayun, solid din ang kanyang horn. Stock lang, okay na. Okay sir, punta po ako sa likod ha. Paki-check naman po natin yung kanyang stoplight, tail lights. Mas liliwanag siya pag stoplight, ayan. And then ito po yung kanyang turning signals. Maganda po, pareho na po siyang LED. And then dito po sa kanyang left side pocket, okay yan, pupush lang po ito. Okay, nandito po yung kanyang charging port. Ayan, converted na po into USB. Maganda, hindi na tayo bibili ng adapter po. Ayan, no? Ang kulay green yung kanyang kulay. And then ito, malalim naman po yung kanyang pocket. Hindi lang po natin may pasok yung kamay natin dahil meron po tayong gloves eh. Ayan, bago naglagay tayo ng cellphone, alisin po natin. Pagka alis po tayo, baka malimutan nyo po kasi wala po itong lock. Okay, dito po tayo sa kabila naman. Okay, dito po, nandito po yung switch ng kanyang fuel at saka seat. Then, katulad po ng ibang mga ignition, tatapat lang natin sa seat. Then, check natin yung kanyang seat. Ayun, bukas na. Okay, unahin muna natin yung kanyang upuan. Ayan, makikita nyo, ang lalim po ng kanyang tabas, oh. And then, maganda quality po yung seat cover na ginamit. At magaspang siya, hindi siya matulas. So, ito sigurado, nagiging komportable po ang ating puwitan dito kasi ang lapad po niya.
Then yung angkas natin na hindi siya masyado matambok. Okay, check na po natin yung kanyang U-box. Okay, malapad po ang kanyang U-box. Pero maganda siguro isukat natin yung dala kong helmet na full face kung sukat dito. Kasi alam ko ho, kahit medyo malaki, kadalasan po ang nagkakasya lang ay half face. Kaya no. Okay, tatry namin ni Sir TJ kung kakasya ba itong full face helmet. Okay, sa tingin ko ay hindi po. Ayan o. Half face lang po ang pwede dito sa ating U-box. Okay, check naman po natin yung kanyang fuel tank capacity. Ayan, mabilis po siya mag-open. Soft touch pa po yung kanyang button. Meron po siyang 8.3 liters na fuel tank capacity. And then sa kanya naman pong fuel consumption, nasa 43 kilometers per 1 liter. Wala po tayong nakuhang details about sa kanyang top speed. Pero dahil sa experience ko po sa ating 175cc na RFI na 2 valve din po, naglalaro po sa 105 to 110 kilometers per hour ang kanyang top speed. Pero alam ko po mas may ibubuga pa po ito dahil mataas po ang kanyang max power at max torque. Kaya asahan natin, sana kaya niya ang 120 kilometers per hour. Okay, 124 kilos po sa kanyang curb weight. And then sa kanya naman pong ground clearance na nasa 150 mm. And then pagdating po sa kanyang seat height, 780 mm. Okay, ide-demo po sa atin ni Sir TJ. 5'4 po ang height niya. Then sasakyan niya po itong si Pyro 175. Okay, ayan. Abot naman sir, ano po? Abot naman po, medyo tiyad lang siya. Pero kayang-kaya naman. Mataas ang seat height po, nasa 780 mm. Ground clearance na 150 mm. Pero abot pa rin po ni Sir TJ. Sir, pakitest nga na po natin yung kanyang preno. Medyo under natin ng konti. Sa kanyang front, ayan, responsive naman siya. Kita niyo po, oh. Ayan, sa kanyang telescopic fork, ayan, nagre-response naman po siya. And then sir, anong pakiramdam niyo po sa kanyang upuan? So sir, Komportable ba? Pinag-friendly siya. Tapos malambot naman siya sir. Okay. So for the very generous din siya. Kasi malapad yung upuan. Okay. So kahit din sa angkas, very generous siya. So komportable yung angkas saka si rider. Okay. So si FKM Pyro 175, SRP niya sir as of now is 89,800. So available po siya ngayon sa amin for cash basis or credit card payment. Installment sir, darating na po yung time na magiging available na siya for installment. May mga inaayos lang po. Okay. So within this year sir? Within this year, Okay. hopefully magiging available na siya for installment. Okay, sir, pag nag-purchase po kayo ng FKM Pyro 175, so ito po yung mga features natin from FKM. So meron po tayong ID lane. So meron lang yung charging cable. Okay, para na rin tayo nag-shopping yan sir, ano? Tapos meron tayo Ayun, pa, ito importante. Pag umulan. keychain, tapos may cutter. Okay, marami po siyang giveaways. So aside Ayan. from this sir, meron po siya kasama ng 3 years registration. So meron na rin 3 years na registration. Sa LTO. Tapos sir, once na nag-avail kayo dito, nag-purchase kayo ng motor sa amin, aside from that, meron kayong 10% discount from our merch, Archie Motorcycle merch, for 1 year. Okay. Sir, sa pantanong ko lang ho, kasi ang katanungan ho ng mga riders natin, available po ba ang kanyang pyesa in case na magka-problema? Yes sir, regarding po sa after sales parts service dito po by Archway, available po lahat. So, in case po magka-problema si unit natin, we're just one call away. So may from FKM, so tatawag lang natin, and yung mga parts is readily available naman. Sa lahat po ng followers ni Sir, so in-invite namin kayo dito sa Archie Motorcycle San Pablo. So located po kami sa San Antonio Dos, sa XGen Plaza. Tapat lang po kami ng Sanera Subdivision. In-invite ko rin kayo na i-follow, i-like yung aming Facebook page, which is Archie Motorcycle San Pablo. So masisearch po kami. You can also check yung masamahan ko, Facebook ni Jim. So ipa-flash na lang ni Sir yung kanyang Facebook page. In case of busy naman kayo mga sir, we can process po online. You can just DM us or send us a message on our Facebook pages. Sir, thank you ho. Thank you Happy New po, Year sir. ulit. Walang Okay, problema. sige sir.